Yo, what's up? Welcome back din sa ating Child Eats Box TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at eto na nga ang ating aalamin at pag-uusapan ngayon na kung saan ang dating Pangulong Duterte masama na po ang kalagayan diyan po sa ICC mga kababayan. Yan po yung mga latest news ngayon mga kababayan at breaking news na kung saan di umano hindi na raw po nakakaalala mga kababayan ang dating Pangulong Duterte. Kaya naman itong mga DDS bad news po ito para sa kanila mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike naman po ang ating video ngayon. Alright, so kayo po ba ay naniniwala dito po sa nangyayari na to? Na kung saan ang dating Pangulong Duterte daw po masama na daw po di umano ang kalagayan at hindi na daw po makaalala ang dating Pangulong Duterte na nandiyan po sa ICC mga kababayan. Pero nagdududa po yung abogado ng mga biktima po ng war on drugs mga kababayan. Okay, so ito ngayon yung balita na yan. Okay, so alamin natin yan at ating alamin at pag-usapan mga kababayan dahil nga pinagdududahan nila ito nga kalagayan o sitwasyon ng dating Pangulong Duterte mga kababayan. Okay, so ito panoorin natin. Hello, yes. Good morning. Good morning, Alvin. Good Opo. morning. Hindi pahingi naman ng konting reaksyon. Hindi ko maintindihan din. Ako nagbasa kanina nung item tungkol sa sinasabing kalagayan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan sinabing hindi siya fit to stand trial. May problema daw sa memorya at hindi makapagdesisyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anong sa inyo? Actually, Alvin, this is the factual allegation ng defense. Ngunit, kailangan po yan talagang ma-verify. At that's the reason why yung pretrial chamber ay nagkaroon ng limited period of indefinite postponement. So, yan yun mga kababayan yung sinasabi. Noong nakaraan, gusto nilang patalsikin yung ilan sa mga judges. Mga kababayan, baga gusto nilang ialis. Ngayon naman, ang katwiran nila mga kababayan, masama na daw po ang kalagayan o nagkakaroon daw po ng deteriorating cognitive condition o hindi po makaalala ang dating Pangulong Duterte mga kababayan. Biglang hindi na makaalala itong dating Pangulong Duterte. Okay, tuloy natin. Limited period of postponement. Let's be specific. Kasi ang hiningi po talaga ng defense ay unlimited period. In fact, nakalagay po sa kanilang pleading, defense request for an indefinite adjournment. Indefinite adjournment. Ano po yung na-grant ng pretrial chamber? It's really a limited period of postponement. Para lang po ma-determine yung mga factual allegations. Gusto kasi nila i-adjourn mga kababayan. Pero hindi sila pinayagan ng ICC. Ang ginawa, limited postponement lang. Ipo-postpone lang yung magiging hearing ng dating Pangulong Duterte. Di ba? Kung maalala natin, dapat September po yung kanyang hearing, pero pinospone po yan dahil sa di umano'y masamang kalagayan neto dating Pangulong Duterte. Ng defense. And how long is that limited? Alvin, hindi po siya nakalagay doon sa decision ng pretrial chamber. Kaya siguro it should be a reasonable period of time. Hindi naman siguro ito years. Opo. I think months lang po ito, hindi siya years. Kailangan kasi reasonable period of time lang. Ibig sabihin, attorney, hindi po iti-take ng court hook, line, and sinker ang sinabi ng depensa. Bagamat ito'y final naman officially, hindi yan parang automatic na dahil yan ang sinabi ng depensa na medyo unfit na, hindi na medyo may problema na sa memory
ang dating Pangulo ay paniniwalaan agad-agad ng korte. Tama po yan, Alvin, kasi syempre may factual allegation. At yung pretrial chamber, tinitinang niya lang po yung mga ebidensya doon sa factual allegations. Ngunit gusto ko i-add, Alvin, meron actually dissenting opinion yung isang judge. Kasi 3-person chamber to, ng pretrial chamber. Hindi pala unanimous, attorney. Hindi unanimous. Siya unanimous. Oo, 2-1 siya. May isang dissenting opinion. Opo. Sabi sa dissenting opinion, kung i-summarize ko, di ba yung allegation na ang isang tao ay not fit to stand trial, it presupposes na napunta sa trial. Pero kaya nga may pre-trial kaya nga may confirmation of charges para malaman kung tutuloy sa trial. Kaya ang reasoning po ng dissenting opinion is that hindi power ng pre-trial chamber para i-determine yung fitness ng isang tao to proceed to trial. Kasi it's now up to the trial chamber. If that person is fit to stand trial. Kasi trial na nga Pero wala pa tayo sa trial. Pre-trial pa lang po. Well, that makes sense, attorney, doesn't it? Ano po? Ibig sabihin, iba pa pala ang maglilitis, iba pa itong pre-trial. Yes. At dahil pre-trial pa lang ngayon, confirmation of charges, ang power lang po ng isang pre-trial chamber ay nakasaad po sa Article 61, Paragraph 7. Siguro mga kababayan natin pwede pong basahin yan. 3 lang po ang pwedeng mangyari na gawin ng pre-trial chamber. Una, to confirm the charges. Ikalawa, not to confirm the charges. At ikatatlo, to adjourn and to give the document containing charges sa prosecutor kung gusto nitong i-amend or baguhin. Wala pong nakalagay doon sa Article 61.7 na pwede pong mag-adjourn in order to determine kung fit for trial po. Okay, so sorry, attorney, paklaro lang, ibig sabihin, ang maglilitis, hindi ito yung 3 judges ngayon na nagde-decide. Magkakaroon pa ng iba pang set of judges o sila din yun? Yes, tama ka, Alvin. Ibang set of charges, ibang set of judges yung magdedetermine ng trial proper Iba itself. pa. Tawag po doon, trial chamber. Kaya ngayon, pre-trial chamber pa lang. Ganun pala yun. So, iba-iba pala yung judges. Ano po? Anyway. Iba-iba siya kasi parang ganito lang, Alvin, kasi bago kasi yung prosesong ito, Ang pre-trial chamber ay para siyang taga-sala, sinasala niya po o fini-filter niya kung ano yung nasa document containing charges ang i-confirm. So fini-filter niya, nagsasala po siya ng confirmed charges. So yan po ang power at function ng pre-trial chamber. At kung nasala niya na, kung anong talagang confirmed charges, itutuloy po yan sa trial chamber na iba naman pong set of judges. So, ibig sabihin, mga babayan, ngayon, pre-trial pa lang. No? Baga, hindi pa nga nag-uumpisa yung pre-trial Parang ang dami ng issue. Gusto na nilang harangin sa pre-trial pa lang, mga babayan. Kumbaga, dito sa pre-trial, ihaharap pa lang yung mga ebidensya. No? So, ang tanong dito, bakit pre-trial pa lang, parang anong-ano na sila na harangin, mga kababayan? Diba? Bakit? Bakit gusto na nilang harangin sa pre-trial pa lang? Din po yun. Ang presidency po yung magtatalaga kung sino po yung trial chamber. Apo. Pero bago tayo makapunta sa trial chamber, kailangan maipasa muna itong pre-trial chamber kasi kung dito pa lang ay madismiss na, ay wala na tayong pag-uusapang trial proper, di ba? Yun. In fact, Alvin, wala nga yung word na dismiss Ang nakalagay lang, not to confirm. Yun. Bakit? Kasi yung prosecutor, pwede niya pa kasing mag-investigate at makahanap ng newly discovered evidence at pwede niya pang i-file ulit yung document containing charges. So, kaya 3 lang ang pwede, na pwedeng gawin ng pretrial chamber: to confirm, not to confirm, yan yung technical phraseology, at to adjourn and to give the document containing charges to the prosecutor. Opo. Ngayon, for the sake of argument, argumento lang po ito kung nagdi-discuss lang po tayo. Assuming na totoo nga,
na mukhang meron ng parang problema sa memorya. At parang hindi na maalala, hindi niya na kayang depensa niyo sarili niya sa pag-iisip. Ano po? Ano ang implikasyon niyan, attorney, sa magiging kaso? Pwede bang ituloy pa yan pag may ganyan na siyang problema? Neurological ata ang tawag dyan eh. Okay. Number one, siguro, based lang sa jurisprudence, actually, may mga ganitong ding mga allegations, na supposedly not fit for trial ang isang accused, Pero actually, hindi pa po siya nag-grant ng any chamber of the ICC. Yung isang allegation na unfit for trial, yung isang accused or suspect, hindi pa po siya nag-grant. So, hypothetically, sinabi mo, Alvin, this is going to be one of a kind. This might be the first. Pero, yun nga, the jurisprudence provides na wala pang nag-grant na ganun. At in fact, ang talagang ma-argue po, siguro, legally, is that hindi pa nga napunta sa trial Kaya dapat hindi pa din-determine yung fitness for trial kasi pre-trial pa lang. Opo. So ang dinidetermine pa lang kumbaga is may basihan ba para siya ay kasuhan? Parang kung sa atin ganun kumbaga may kasalanan ba siya na kailangan niyang panagutin? Yun doon pa lang tayo, hindi pa natin pinag-usapan kung pasasabak na siya sa trial na ang kanyang depensa nga hindi not fit for trial ako. Di later na yun. Ang tanong muna ang sagutin muna nating tanong, may dapat ka bang pananagutan sa ginawa mo? Parang gano'n, hindi ba, attorney? Tama ka doon. Basically, Alvin, in fact, the technical term sa Article 61 ng Rome Statute, dinidetermine yung kung merong evidence that will support substantial grounds to believe that the suspect committed the charged crime. Oo. So, substantial grounds to believe. Hindi pa po proof beyond reasonable doubt. Yeah. Oo, mababang level muna ng klase ng ebidensya. Substantial grounds to believe na siya nga ang nag-commit ng charged crime na yon. At kung ano ba yung confirmed na charge na yon, yung 4 na kwadrado ng confirmed charge, tsaka po yan ipoproceed sa trial chamber. Kaya 2 steps po yan. Nasa pre-trial pa lang po tayo. Kaya yun nga sabi ng dissenting opinion, hindi yan yung power ng pre-trial chamber. Power po yan ng trial chamber to determine fitness to stand trial. Okay, one last. Ang mga EJK victims ba at kayo mismo, Attorney Andres, ay may duda, may kutob na ito ay estratehiya lang ng depensa ng kampo ng dating Pangulo na umarte ka dyan na parang na parang hindi mo na maalala. Kasi kahit tayo naman, sabi ko kanina, minsan may mga bagay na hindi ko rin maalala hindi pa naman ako 80 anyos. Although pag 80, talaga may onset na parang nagiging makakalimutin. May duda ba mga EJK victims at kayo sa estratehiya lang ito ng kampo ng mga Duterte? Actually, doon lang sa factual allegation, may talagang duda ang mga pamilya ng mga biktima. Kasi una, talagang mayroong mga sinabi si Mr. Duterte, di ba, sa mga congressional hearings na kaya at gusto niya at willing siyang i-face o kung ano man ang mga trial before the ICC, siguro public knowledge naman po yan. At mayroon naman pong mga ibang interview, pwede po nating hanapin yun, na kaya niya pong mag-acting ni Mr. Duterte. Kaya talagang may malubhang duda ang mga kaanak po ng mga biktima ng war on drugs. Okay. At gusto ko lang sabihin also, Alvin, na talagang yung kaya niya mag-acting, mga kababayan. victims, they're deeply disappointed dun sa postponement ng confirmation of charges. Okay. Sige, Attorney Gilbert. Okay, so yan, mga kababayan, parang sinasabi dito, mga kababayan, na umaarte lang. At ginagamit lang ng defense, yung ganung dahilan, mga kababayan, para medyo ma-adjust pa, yung confirmation of charges, yung pre-trial, dito kay dating Pangulong Duterte. Anong palagay nyo dyan, mga kababayan? I-comment na lang sa ibaba nyo mga opinion at atin yung pag-usapan, alright?
So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-its po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.